Sa lugar na ito, kapag hindi ka gagalaw, maaari kang mamatay sa lamig gaya ng wolf na ito. Sa sobrang ng lamig, pati eyelashes ni ate at kuya ay nagyayelo na rin. Welcome to Oymyakon, ang nayon kung saan naitala ang pinakamababang temperatura na umabot sa negative 71 degrees Celsius. For reference, ang temperature ng nagyayelong freezer ng ref natin sa bahay ay usually nasa negative 18 to negative 21 degrees Celsius lang yan. So imagine kung gaano kalamig ang negative 71 degrees Celsius. Para kang nakatira sa loob ng freezer na halos 4 times ang lamig. Kaya kapag ang temperatura dito ay tumaas sa negative 45 degrees Celsius, ay warm na daw ito para sa mga residente dito. At alam nyo ba, paborito nilang kumain ng hilaw na karne at atay ng kabayo. It's like a lot of fat. Ayon sa isang residente, itinuturing nilang chocolate ang atay ng kabayo. Ang mga CR naman nila ay nasa labas at wala itong septic tank. Pag dumi nila ay direkta na itong mahuhulog sa hukay. Kapag na-expose sa hangin ang dumi, ay magyayelo ito agad at nag-a-accumulate ang dumi. Tumutubo na parang stalagmite sa kuweba. Minsan umaabot na daw ang height ng dumi sa 1 to 2 meters at titibagin nila ito para hindi na umabot sa level ng flooring. Walang running water sa village dahil nagyayelo agad ang mga tubo. Kaya't ang mga residente roon ay kumukuha ng malalaking bloke ng yelo sa nagyayelong ilog. Dinadala nila ito sa bahay at unti-unting tinutunaw sa bariles upang may mainom sila. Ito ang maliit na village ng Oymyakon, ang lugar sa mundo na itinuturing bilang pinakamalamig na tinitirhan ng mga tao. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Siberia sa Russia, sa loob ng Republic of Sakha o mas kilala bilang Yakutia. Ngunit sa kabila ng matitinding kondisyon, patuloy pa ring naninirahan dito ang humigit kumulang 800 na katao. Ang usual na temperatura sa nayong ito kapag winter ay nasa negative 40 to negative 55. Ngunit noong 1924, umabot sa negative 71.2 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperature sa Oymyakon. Mas malamig pa ito kaysa sa tinaguriang coldest city in the world, ang Yakutsk, na mayroon lamang negative 64.4 degrees Celsius na lowest temperature noong 1891. Ang syudad ng Yakutsk at ang nayon ng Oymyakon ay matatagpuan sa parehong rehiyon sa Siberia, Russia. Ngunit bakit nga ba sobrang lamig sa Oymyakon? Ito ay dahil ang Oymyakon ay matatagpuan sa isang valley. Napapaligiran ito ng mga bundok kaya natatrap ang hangin sa nayon at bumabalot lang sa buong lugar ang lamig. Wala rin kasing dagat sa malapit na makakatulong sana upang mapababa o makontrol ang matinding lagay ng panahon. Bukod riyan, ang ilalim ng lupa sa Oymyakon ay may permafrost. Ibig sabihin, nananatiling frozen buong taon ang makapal na layer ng nagyayelong lupa nito na umaabot sa 300 to 400 meters ang lalim, dahilan ng mas lalong paglala ng lamig sa village. Kaya naman imposible ang pagsasaka rito. Tanging pag-aalaga ng mga hayop na kayang mabuhay sa matinding lamig gaya ng Yakutian cattle at Yakutian horse ang pangunahin nilang hanapbuhay. At para makasurvive sa matinding lamig, nagtayo ang mga villagers ng central heating system na gumagamit ng coal-powered boiler. Ang mga heating pipe na nakakonekta sa central boiler ay dumadaan sa bawat bahay upang magbigay ng init sa loob. Halos lahat ng bagay sa Oymyakon ay napaka-challenging. Walang running water sa village dahil nagyayelo agad ang mga tubo. Kaya't ang mga residente roon ay kumukuha ng malalaking bloke ng yelo sa nagyayelong ilog. Dinadala nila ito sa bahay at unti-unting tinutunaw sa bariles upang may mainom sila. At dahil walang running water, wala rin ditong shower. Sa halip ay naliligo sila sa isang special steam bath. Isa itong maliit na silid na mano-manong pinapainit gamit ang kahoy bilang panggatong. Pagkatapos ay kumukuha sila ng yelo sa lake o sa snow at kanila itong tinutunaw para maging tubig na gagamitin nila pangligo. Ang buong proseso ng simpleng pagligo ay umaabot ng 4 to 5 hours. Dahil sa tagal ng proseso, kadalasan ay once or twice a week na lamang silang maligo. Challenging din sa village ang paggamit ng CR dahil wala silang septic tank
tank, kaya't nasa labas ang bathroom. Kapag gagamit sila ng banyo ay kinakailangan nilang magsuot ng maraming layer ng damit at kumilos ng mabilis upang hindi magyelo. Bagamat may heating system ang ilang toilet sa Oymyakon, kadalasan pa rin ay mabaho dahil walang bentilasyon o singawan. Hindi kasi pwedeng lagyan ng singawan dahil papasok lang daw ang lamig. Kaya mabaho daw talaga sa loob dahil natatrap ang masamang amoy ng dumi ng tao. Lalo pa na wala din silang septic tank. Hindi rin naman kasi ideal ang paglalagay ng mga pipes dahil magyeyelo lang ang tubig at dumi ng tao sa loob ng pipe at hindi nadadaloy papunta sa septic tank. Ganon pa man, kahit hindi ka nais-nais ang amoy sa loob ng CR, ay mas gusto pa rin nila ito dahil napoprotektahan sila nito laban sa lamig. Samantala, nakadepende ang kanilang diet sa karne, gaya ng kabayo, reindeer at isda dahil walang prutas at gulay sa village. Kumakain sila ng mga nagyayelong hilaw na karne upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at manatiling mainit ang kanilang katawan. Sa kabila ng mga hamon sa Oymyakon, patuloy ang mga residente roong namumuhay ng may tapang at pag-asa. Kayo mga ka-awesome, kaya nyo rin bang tumira sa Oymyakon? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!